Ang nakaraan. Sorry. Ako nagplano ng lahat. Kaya pinanindigan ko talaga na kunin ka. Hindi ako nakakibo. Hindi ko alam kung ano ang aking sasabihin. Nakita ko na lang ang pagpahid niya ng luha sa kanya pisngi. Okay lang po yun, hindi po ako galit. Hindi po ako galit sa ginawa niyo. Maraming salamat. Ako nga po dapat na magpasalamat sa inyo eh. Kaya sana, huwag ka nang umalis. Huwag mo akong iwan. Ganito na lang. Kung halimbawa bang ako ang kuya mo, hahayaan mo bang manatili ako sa ganitong sitwasyon? Ayaw mo bang manumbalik ang alaala ko at magkasama tayo bilang magkuya kasamang pamilya natin? Ayaw mo ba akong tulungan? Paano kung ako nga ang kuya mo at na-stroke ang nanay natin? Hahayaan mo na lang ba na hindi ko siya makita? Na hindi ko siya nakikita? Hahayaan mo bang hindi niya ako nasisilayan? Paano naman po kung hindi pala kayo ang kuya ko? Iyan ba ang dahilan kung bakit ayaw mo akong tulungan? Dahil nagsinungaling ka? O dahil hindi ka siguradong ako nga ang kuya mo? Ayaw mo ba ako maging kuya, ha? Kahit hindi mo ako totoong kuya. Pwede pa rin namang kuyang itawag mo sa akin, di ba? Pwede pa rin namang ikaw ang bunso ko kahit hindi naman totoo yun, di ba? Pakiramdam ko kasi wala akong pamilya eh. Pakiramdam ko ikaw yung taong hindi ko kaya bitawan o iwanan. Ang pagpapatuloy. Kinabukasan, balik trabaho naman ako. Tinapos ko muna sandali ang aking nasimulang assignment sa nakaraang araw sa tambakan. At nung natapos na ito, nilagyan ko pa ng malaking notice sa mga magtatambak naming kasamahan na ilagay sa tamang lagayan ng mga basura. May marka pa ang bawat basurahan. Plastic, papel, tirang pagkain, kahoy, etc. May itinanim din akong puno sa gilid ng lugar upang magsilbing lilim at makapagbigay ng preskong hangin. Tuwang-tuwa si Marlon sa aking ginawa at ang sabi pa niya ay itutuloy raw niya ang paglalagay ng cottages sa area na iyon para maging extension ng restaurant para sa mga customer na gustong kumain sa lugar na may outdoor na ambience at may privacy. Hahanapan rin daw niya ng bagong lugar ang tambakan ng basura na, sabi pa niya, ay segregated na. Dapat naman kasi may ganyan, di ba? Iba ang para sa mga recyclable na plastic, glasses o bote, papel. Iba pa rin ang mga organic na pwedeng gawing pampataba sa lupa. Kung ganitong sistema lang siguro ang pinapatupad sa lahat ng mga factories, kumpanya at mga individual na tao, sigurado. Hindi mo problema ang bansa sa kanilang basura dahil ang mga papel, plastic, bote, styrofoam, rubber, marirecycle at magagamit muli. At ang mga organic ay pwedeng maiprocess sa mga processing plant para magamit pataba ng lupa o feed sa mga hayop. Di ba yak? Nagulat naman ako at biglang napatingin sa kanya. Para bang napaka-casual lang ng kanyang pagtawag sa akin ng iyak. Ano ka ba? Baka marinig po kayo ng mga kasamahan ko sa work. Malayo naman yung mga yun at abala sila sa lahat ng trabaho nila. Di ba? Yak? Opo sir. Oh, bakit hindi yak? Opo yak. Tumawa siya at tumalikod patungo sa kanyang opisina. Oo siya. Doon ka na sa dining pagkatapos mo dyan ha. Huwag ka nang babalik dyan. Opo. Natapos na ako sa ginagawa ko sa tambakan na iyon. Dali-dali ako nagpunta sa locker para magbihis at makahabol sa dining. Patungo na ako sa dining noon nang nakasalubong ko na naman si Sofia. At hindi pa naman ako nakapag-good morning sa kanya ay... Saan ka? Good morning po Miss Sofia. Ang sambit ko kahit inunahan niya na ako ng tanong. At siguro sa aking pagkagulat sa kanya at sa pag-asa na sana ay hindi na siya magagalit sa akin at hindi pa hihirapan. Base na rin sa tip na ibinigay sa akin ni Ricky, ang nasabi ko na lang kahit labag sa akin ay, ang ganda-ganda niyo po ngayong umaga, Miss Sofia. I know that. Hindi mo na kailangan state pa yung obvious, no?
Everyone tells me that I'm very beautiful. Araw-araw ko na yung naririnig, no? Nakakasawa na. Wala na bang bago? Ang mataray niyang sagot. Parang pinalo ng frying pan ang aking ulo sa kanyang sinabi. Hindi ko naman sinabing very beautiful. Beautiful lang. Para tuloy nagsisi ako kung bakit ko pa sinabi yon. Halika sa opisina ko. At tinumbok niya ang pintuan ng kanyang opisina. Kinakabahan sa susunod na naman niyang iuutos sa akin. Pakiramdam ko ay may maitim na naman siyang balak sa akin. At bakit nandito ka pa rin sa restaurant? Diba sinabi ko na sa'yong dapat ay lumayas ka na rito? Ang galit na tanong niya kagad sa akin nung nakaupo na kaming pareho sa loob ng kanyang opisina. Ayaw po ni Sir Marlon na umalis ako rito eh. Ang kapal pala ng mukha mo eh, no? Bakit? Iisa lang ba yung katawan nyo? At hindi ka pwedeng lumayo sa kanya? Mamamatay ka ba kapag wala siya, ha? Ma'am Sofia, hindi naman po sa ganun. Hindi naman pala eh. Bakit mo gustong isingit ang sarili mo rito? May ibang motibo ka siguro, ano? Ano ba yung motibo mo? OMG, don't tell me. May masamang bala ka ba sa akin? Hoy, Jasim. Kung hindi ka palalayas hanggang susunod na linggo, huwag mo kong sisisihin kapag may masamang nangyari sa'yo, ha? Hindi ko kagustuhan yun. Ayoko lang talaga makita ang pangit mong pagmumukha rito. Naiintindihan mo? Hindi na lang ako nagsalita. Wala namang kasing patutunguhan kapag sasagutin ko siya at baka tuluyan pa niya akong ipapatay. Kawawa naman ako. Kawawa naman ang pamilya ko. Biglang bumukas ang pinto. Han? Bakit? Ang bati ni Sofia na nakatingin sa may pintuan. Hindi ko na malayang bumukas palang pinto at sumilip si Sir Marlon. Napadaan lang. Nandiyan pala si Jazim. Di ba dapat nasa area ng dining na siya? Dito sa office ko na lang siya. Dito ko siya inassign. Siya yung mag-a-assist sa akin. Good. At least matututo siya sa mga office works. Sige, titingin-tingin na lang ako rito. Okay, para matuto ka sa mga office works. Ang sarkastiko niyang paggaya sa sinabi ni Marlon sabay tawa pa. Hindi pa rin ako nagsalita. Hinintay ko lang ang kung ano man ang kanyang ipagagawa sa akin. Siguro naman ay sa ipapagawa ko sa'yo na to, matututo ka talaga sa mga office works. Memo yan tungkol sa budget preparation. Next week ay may board meeting ang kumpanya at ipapresent sa chairman ng board. Daddy ko, ang budget report sa lahat ng restaurants na pag-aari namin. Gusto kong ikaw ang gumawa nito at dapat ay matapos mo to within 2 days. Kasi pag-aaralan pa namin kung tama ba ang ginawa mo at kung hindi naman, may time pa na baguhin mo to. Medyo mahirap yan, pero dahil gusto mong isingit ang sarili mo rito, kung kaya, magtiis ka, no? Pwede mo na simulan ngayon dahil I'm sure hindi mo yun matatapos ng 2 araw lang. Feeling mayaman, ang kapal na mukha, akala mo magaling? Ang pahabol niyang patutsada bago binuksan ang pinto. Napakamot na lang ako ng aking ulo, pero kinabahan naman sa kanya pinapagawa. Hindi ko naranasan ang paggawa ng budget. Wala akong background sa management o accounting. Lalo na't ang dami niyang empleyado. Ma'am, saan naman po ako kukuha ng data at references nito? Pwes maghanap ka ng paraan, bobo. Gusto mong magtrabaho rito? Magpakitang gilas ka. Bawal ang walang alam at bobo sa MCJ restaurant. May isang computer dyan, hanapin mo. Gamitin mo yung mga mata mo. Huwag mo sabihin gusto mo ituro ko pa sa'yo. Ang sagot niya habang ang mata ay nanlilisik, sabay hataw sa pagsara niya ng pinto. Wala na akong nagawa kundi tumbukin ang computer. Binuksan ito at naghanap ng mga files. Pero wala talaga akong mahanap, maliban sa isang file format ng budget preparation kasama ng procedure ng paggawa nito. Pero general ang mga rules. Wala mga detalye kung saan hahanapin ang mga data, kung paano ang detalyadong step-by-step na proseso ng paggawa. Pinagtiyagaan ko na lamang nabasahin ito, inanalyze na mabuti at pinag-aralan. Na-analyze ko may mga category sa paggawa ng budget kagaya ng salary, overtime, allowances, SSS contribution, insurance, medical, food, uniforms, safety paraphernalia at iba pang labor costs. May mga fixed assets din, non-fixed assets, IT cost,
power, rent, water, marketing, at iba pang mga miscellaneous expenses. Oy Igan, ano nangyari? May bawang ka bang daladala dyan ha? Ang sambit ni Ricky. Nakapasok na pala siya sa opisina ni Sofia na hindi ko namalayan dahil sa aking matinding pagkukonsentrate sa ipinapagawa sa akin. Ha? Bakit mo na itanong? Kasi naman may aswang kasing iritang-iritang galing dito sa loob at ayun, buwisit na sumakay ng kotse. Namang ipinapagawa sa'yo ng bruhang yon. Ikaw talaga. Ito, binigyan ako ng assignment at sakit-sakit na ng ulo ko sa kaka-analyze nito. Ay, ano ba yan? Dota? Baliw. Budget preparation daw yan at dapat na matapos ko to hanggang bukas. What? Ikaw ang pinapagawa niyan? Alam mo bang ang chief staff ng accounts lahat ang pinakalakakaintinding gawin yan? Paano mo gagawin yan? May mga budget codes ay hindi mo nga alam, di ba? Kaya nga Ricky, tulungan mo kaya ako dito. Baka pag hindi ko nagawa to, tuloy na akong aalis dito. Palalayasin talaga ako nun dito. Paano nga kita tutulungan? Hindi ko rin alam yan Paano mo kayo gagawin to Ricky? Naku, yung babae talagang yun, desperada na talagang demonyang yun, no? Kung ano na lang ang pinapagawa sa iyo. Oo nga paano kaya to? Well, sa bagay, maganda yan sa'yo kasi matututo ka talaga. At kung hindi mo naman magawa, kasalanan niya, di ba? May account department naman ng mga kumpanyang ito. May mga account staff. Kung bakit sa isang crew lamang niya pinapagawa yan, hindi naman natin trabaho yan. Masalan yan, di ba? Na hindi nga yata niya pinakita yan sa amin dahil nandiyan yung mga financial na detalye ng kumpanya. Naku, gaga talaga yung babaeng yun. Oo nga, maselan to. Pero binigay niya sa akin At hindi ko alam kung paano gagawin to, kung paano ko sisimulan to. Ibinigay niya yan sa'yo dahil iniisip niya na wala ka naman talagang alam. At kahit ano gagawin mo, hindi mo talaga kayang gawin yan. Kaya nga Pero kung ganyan palang iniisip ni Sofia sa akin, mas kailangan kong gawin to. Para maipakita ko sa kanya na hindi ako ganyang kabobo. Wow! That's my friend. Bilib ako sa fighting spirit mo, Igan. Kung ganon, I will help you to the best of my ability na lang. Well, patiin nga. Sinilip ni Ricky ang computer at pinag-aralan na nakalagay sa files. Pero pati si Ricky wala ring idea kung anong gagawin, kung paano iyon gagawin. Hindi raw niya maintindihan ang mga nasabing files. Kasi Igan, English kasi. At saka ba't ba ang daming rows at columns? Ano pang ilalagay na data riyan? Wala pang figure sa mga yan, nahihilo na nga ako dyan, Igan Maghanap na lang kaya tayo ng iba pang mga tambakan para yun na lang uli ang linisin mo. Kahit 100 tambakan pa, mas madali pa yung linisin kaysa budget na yan. Ang hirap-hirap yan Ikaw talaga Ricky kahit minsan, puro biro ka talaga. Totoo namang mahirap yan, Igan Hindi ako makakatulong sa'yo niyan. Gusto mo, lagyan ko na lang ng virus yung computer para masira ang lahat ng mga files dyan. At may dahilan ka kung bakit hindi mo nagawa yun. Sabihin mo lang. Sira ulo ka talaga. O di kaya kung gusto mo, itakin na lang natin yung computer na yan kasama na nung may-ari ng opisinang to. Malaking tulong ata ang itak na yon na sa unang ipinagawa niya sa'yo. Baka mas makatulong yun dito. Ikaw talaga. Okay, sige na. Bumalik ka na sa work mo. Sayang ang oras. Pag-aaralan ko to ng maigi. Magpo-focus ako dito. O better yet, takutin mo na lang kasi si Sofia, Igan. Lumaban ka. Ang sabihin mo, huwag ka nang apihin kasi kapag ganyang inaapi ka niya, aalis ka nga. Pero susumbong mo siya kay Sir Marlon na siguradong sasama sa iyo. Tayong tatlo nang magsasama-sama sa isang pupong, Igan. Pagkatapos ako maghahanap buhay para sa inyo ni Sir Marlon, magmamahalan tayong tatlo. Gagi, paliw ka talaga. Sige na, sayang oras ko dito. Pumunta ka na doon, bumalik ka sa trabaho mo. Ay nako. Kapag ako nainis dyan sa Sofiyang yan, ako na mismo ang magsusumbong sa mga pinagagawa ng bruhang yan sa'yo kay Sir. Makikita niya talaga. Ipinagpatuloy ko ang pag-aaral sa format at procedures kung paano gumawa ng budget. Sa pag-analyze ko, napagtanto ko na dapat kong isa-isahin ng mga categories at i-break ang mga ito. Kagaya ng sa salary, kung magkano ang average na sweldo ng lahat ng empleyado from top to positions, regular o contractual.
hanggang sa pinakamababa at kukunin ko ang average. Ibibreak ko ito per month, per branch at kukunin ang total na sweldo at i-reflect sa summary page kung saan may comparative na figure sa actual at previous budget. At ganun din ang gagawin ko sa overtime, sa allowances, sa SS contributions, sa power, rent, miscellaneous, etc. Agad kong sinimulang i-break ang category sa salary. Ang problema pala ay wala akong references sa mga sweldo ng mga tao kung saan ako kukuha ng data. Ganon din ang mga sa overtime, sa mga allowances, kung sino-sinong meron ito, kagaya ng housing allowance, transportation allowance, food allowance. Lahat ng mga data lalo na sa actual ay wala ako. At ang mas mahirap pa, nasa 35 na restaurants ang meron sila at ang lahat ng iyon ay gagawin ko isa-isa at i-consolidate. Dali-dali kong tinawagan ng HRD upang hingin kung maaari pa nila akong mabigyan ng data ng mga sweldo ng tao sa lahat ng branches. Sino to? Magandang araw po. Si Jasim Castro po ito. Ikaw na ba ang bagong account staff dyan? Hindi po. Contractual service crew lang po ako pero ako po ang pinapagawa ng budget ngayon. Contractual service crew na pinapagawa ng budget nila yan? Wow! How come? Hindi ko rin po alam eh. Basta binigay lang po ito sa akin ni Ma'am Sofia. Sure ka na budget ang ipinapagawa sa'yo? Baka naman sana di kaya cheeseburger lang ang pinapagawa sa'yo pero budget ang pandinig mo. Hindi po. Budget po talaga. Pwes, kay Ma'am Sofia ka na lang manghingi ng data, Jazim. Si Ma'am Sofia nga po nagutos sa akin na gumawa ng budget eh. Kung ganon, kailangan namin ng memo na ino-authorize kanyang kumuha ng data ng sweldo ng mga tao. Kung makakapag-produce ka, doon ka lang namin bibigyan. Bye! Siyempre, isang malaking dagok iyon sa aking paggawa ng assignment. Tinawagan ko na rin ang accounts at ganun din ang sagot nila sa akin. Hindi sila pwedeng magbigay ng kahit anong data sa mga taong walang authorization at wala sa mataas na katungkulan. Tinawagan ko si Sofia at sinabi ko sa kanyang kailangan ko ng authorization galing sa kanya bago ako bigyan ng access sa mga data na kailangan ko. Pero mas matindi pang isinagot niya sa akin. Mangiyak-ngiyak akong lumabas ng opisina at sa isang sulok ng dining hall ay umupo na lamang. Nagmumuni-muni kung kahagatin na lamang ba ang sinabi ni Ricky sa akin na takutin na lang si Sofia. Lagyan ng virus ang computer o di kaya'y isumpong ko na lang kay Marlon. Pero nag-alala naman akong baka lumala pang sitwasyon at pagbantaan na naman ako ni Sofia ng masama, pati na rin ang pamilya ko. Alam ko na sagad sa buto ang pagmamahal niya kay Marlon at gagawin ng lahat kahit pumatay pa ng tao para huwag lang mawala sa kanyang taong minamahal niya. Uy, Igan, anong ginagawa mo dyan? Gusto ko na yata ako, Ricky. Hindi ko na yata kaya eh. Wala akong data. Ang mga tinatanong ko, hindi naman nakikipag-cooperate sa akin kasi wala nga ako sa posisyon para gumawa ng ganitong assignment. Ano bang data ang kailangan mo? Mga sweldo ng tao, overtime, mga allowances, mga contribution ng kumpanya, lahat ng expenses ng MCJ chains at mga actual na data. Ang dami pala. Sandali. Ang computer ba na ginamit mo, yun din yung kay Sofia? Hindi. Spare yung ginamit ko. Ay halika, tingnan natin ulit. Bumalik kami sa opisina. Tingnan niya ang computer ko at saka binuksan ang computer ni Sofia. Nagbukas na mga files. Ay, tingnan mo to ha. Ito ba yon? Sinilip ko ang computer. Pinag-aralang maigi ang mga nakasulat. Oh, yan nga ang kailangan ko, Ricky. Oh, sabi ko na sa iyo eh. Well, dito tayo sa opisina ito hanggang ngayong gabi. Tingnan natin kung hindi matapos siya. Paano yan? Hindi ba niya malalaman na binuksan natin ang computer niya? Walang alam yun sa computer, ano ka ba? Pero para magawa mo sa computer na gamit mo ngayon ang mga kailangan mo, yun natin yun bubuksan. Nakalink kasi yan sa computer ni Sofia eh. Mababasa ng computer mo ang laman ng computer niya. Ang sabi ni Ricky, IT kasi ang kurso ni Ricky kung kaya alam niya ang pasikot-sikot sa computer. Hindi pa tayo sisitahin ng gwardiya kapag nandito tayo hanggang gabi. Don't you worry. Maliligaw ko kaya ang gwardiya dyan.
Kahit madaling araw pa tayo rito, okay lang yan. Sasabihin ko lang dyan na paig ako makipag-date sa kanya, bibigay na yan. Patay na patay kaya sa akin yan. At ano ka ba? Illegal naman ang gagawin natin dito, ano? Sasabihin lang natin na pinapagawa sa atin ng budget preparation ng kumpanya at nagpaalam na tayo kay Sir Marlon. At mas mahalaga pa ang gagawin natin ito, no? Kesa sa pagpapakyut ng gwardyang yan at paghawak niya sa kanyang baril. Pero mamaya habang abala ka rito, pwede ko rin namang bahagihan iyo ng konting kaligayahan. Natawa na lang ako, pero at least nagpapasalamat ako na kahit gabi ay pwede kami magtrabaho. Porsigido kasi akong tapusin ang pinapagawang trabaho ni Sofia at wala rin si Marlon. May seminar daw sila sa ibang lugar kung kaya wala rin siya upang sa kanya sana kami magpaalam. Nag-absent ako sa aking klase sa gabing iyon at pinagpuyatan ko talagang assignment na binigay ni Sofia. Masailan kasi ang paggawa nito at hindi lamang mabusisi. Kailangan pang magtugma ang budget na ipinapagawa sa aktual na mga figures at sa previous budget. Ibig sabihin, halimbawang sa sweldo, dapat ay hindi magkalayo ang gagawin kong budget sa actual o previous na budget. Kung wala namang masyadong movement sa manpower at increase sa sweldo ng mga tao. Ganon din sa overtime. Kung walang projected na malaking overtime, hindi dapat lalayo ang figure sa dating budget. At kung magkalayo man, dapat ay may justification. Iyon ang natutunan ko sa isang buong gabing ginagawa namin ni Ricky ang assignment na iyon. Pati si Ricky ay laking pasasalamat din kasi may natutunan daw siya sa paggawa ng budget preparation. At syempre, malaki rin ang pasasalamat ko sa kanya. Kumbaga, parang perfect partner kami dahil siya ang tumutulong sa akin sa mga data at computer works at ako naman ang nagdala sa buong proseso. Nag-analyze, nag-compute at gumawa sa buong budget. Ay, kahit naman papaano may natutunan din naman tayo sa hirap natin sa gabing ito. Salamat sa demonyong yun. Ang sarkastikong sabi ni Ricky. Itutuloy, abangan ng next episode.